Alam mo ba dati, umaabot ng 16 hours ang trabaho ng mga manggagawa sa isang araw? Walang sapat na pahinga, mababa ang sahod, at delikado pa ang kondisyon. Pero dahil sa kanilang laban, nagkaroon tayo ng 8 oras na work day at dahil dito, diyan nagsimula ang Labor Day. Hindi ito madaling nakamit. Maraming manggagawa ang nagsakripisyo, lumaban para sa kanilang karapatan. Hanggang ngayon, ang Mayo 1 ay paalala ng kanilang tapang at ng patuloy na laban para sa makataong kondisyon sa trabaho. Balikan natin ang huling bahagi ng 1800s sa United States. Sa panahong ito, mabilis ang pag-usbong ng mga pabrika pero kapalit nito ang hirap ng mga manggagawa. Noong Mayo 1, 1886, libo-libong manggagawa ang nagprotesta sa Chicago para ipaglaban ang 8 oras na trabaho kada araw. Ngunit ang mapayapang protesta inauwi sa isang trahedya, ang Haymarket Affair. May sumabog na bomba, nagkaroon ng kaguluhan at may mga nasawi. Dahil dito, maraming leader manggagawa ang inaresto at inagulan. Kahit hindi malinaw ang buong pangyayari, ang insidenteng ito ay naging simbolo ng pakikibaka ng mga manggagawa para sa hustisya at makataong kondisyon sa trabaho. Dahil sa pangyayaring ito, naging simbolo ang Mayo 1 ng pakikibaka ng mga manggagawa. Noong 1889, itideklara ng Second International ang Mayo 1 bilang International Workers' Day. Mula noon, kumalat ang pagdiriwang sa iba't ibang bansa, Europe, Asia at Latin America. Ginawa itong araw ng protesta, pagkilala at paghingi ng maayos na kondisyon sa trabaho. Sa paglipas ng panahon, naging simbolo rin ito ng pagkakaisa ng mga manggagawa sa buong mundo. Sa ilang bansa, ito ay pinagdiriwang sa pamamagitan ng mga rally at iba't ibang labor activities. Hanggang ngayon, patuloy itong paalala na ang karapatan ng mga manggagawa ay dapat ipaglaban at pangalagaan. Maraming batas na sa paggawa ang naipasa dahil sa mga patuloy na pagkilos at boses ng mga manggagawa. Dahil dito, ang mas maayos na oras ng trabaho, tamang pasahod, at mas ligtas na workplace. Kaya ang Labor Day ay hindi lang selebrasyon. Ito ay pag-alala sa mga sakripisyo ng nakaraan at inspirasyon para sa mas makatarungang kinabukasan. Dumating ang idea ng Labor Day sa Pilipinas noong panahon ng kolonyalismo ng Amerika. Noong May 1, 1903, ginanap ang kauna-unahang Labor Day celebration sa bansa. Pinaunahan ito ni Isabelo de los Reyes, isang kilalang manunulat at lider manggagawa. Kasama niya ang Union Obrera Democratica, ang kauna-unahang labor union sa Pilipinas. Libo-libong manggagawa ang nagmartsa sa Pilipinas upang ipaglaban ang kanilang karapatan laban sa pang-aabuso at hindi makatarungang sahod. Ang pagmamartsa na ito ay naging makasaysayan dahil nagbigay ito ng boses sa mga karaniwang manggagawa. Sa kabila ng mga banta at hirap, pinakita nila ang kanilang tapang at pagkakaisa. Dito nagsimulang mas kilalanin ang halaga ng organisadong pagkilos ng mga manggagawa sa bansa. Sa mga sumunod na taon, patuloy na lumakas ang mga unyon at pakikibaka para sa karapatan ng mga manggagawa. Hanggang sa kalaunan, kinilala ang Mayo 1 bilang araw ng paggawa sa buong Pilipinas.
pagkilalang ito ay naging mahalagang hakbang sa paghubog ng mas makataong batas sa paggawa sa bansa. Sa paglipas ng panahon, mas lumawak ang usapin tungkol sa karapatang seguridad at kapakanan ng mga manggagawa. Kaya ang Labor Day ay nananatiling paalala na ang tunay na pag-unlad ay hindi nakakamit kung walang katarungan sa paggawa. Sa paglipas ng panahon, kinilala ng pamahalaan ang kahalagahan ng araw na ito. Opisyal na idineklara ang Mayo 1 bilang holiday para sa mga manggagawa. Layunin nitong kilalanin ang kontribusyon nila sa ekonomiya at lipunan. Sa Pilipinas ngayon, ang Labor Day ay hindi lang pahinga. Ito rin ay araw ng mga rally, paghingi ng dagdag sahod, at mas magandang kondisyon sa trabaho. Sa mga nagdaang taon, lalo pang naging masigla ang paggunita sa Labor Day sa iba't ibang panig ng bansa. Maraming organisasyon ng mga manggagawa ang patuloy na lumalaban para sa mas mataas na sahod at seguridad sa trabaho. Pinapaalala ng araw na ito ang karapatan ng mga manggagawa ay dapat pangalagaan at ipaglaban. Sa kabila ng modernisasyon, marami pa ring hamon tulad ng kontraktualisasyon at kakulangan sa benepisyo. Kaya't ang Mayo 1 ay nagsisilbing boses ng mga walang boses sa loob ng industriya. At hanggang ngayon, nananatiling buhay ang diwa ng pakikibaka para sa tunay na makatarungang paggawa. Sa kasalukuyan, ipinagdiriwang ang Labor Day sa mahigit 80 bansa sa buong mundo. Pero hindi lahat ay pareho ng petsa. Halimbawa, sa United States, ginaganap ito tuwing Setyembre. Sa kabila nito, iisa ang mensahe, pagkilala sa dignidad, karapatan, at halaga ng bawat manggagawa. Ang mga benepisyo na tinatamasa natin ngayon, 8-hour workday, minimum wage, at worker protection ay bunga ng matagal na pakikibaka. Hindi ito basta ibinigay, ito ay ipinaglaban. Kaya tuwing Labor Day, hindi lang ito bakasyon, ito ay paalala ng sakripisyo ng mga manggagawa noon at ngayon. Sa susunod na makita mo ang Mayo 1 bilang holiday, alalahanin mo ang kasaysayan sa likod nito. Dahil ang bawat pahinga natin ay bunga ng laban ng mga manggagawa. Kaya ang Mayo 1 ay hindi lang basta araw ng pahinga o bakasyon. Ito ay paalala ng mahabang kasaysayan ng sakripisyo, tapang at pagkakaisa ng mga manggagawa sa buong mundo. Sa huli, ang tunay na diwa ng Labor Day ay hindi lang para sa selebrasyon, kundi sa pag-alaala at paggalang sa mga manggagawang patuloy na lumalaban araw-araw. At habang may mga taong patuloy na nagsusumikap para sa kanilang pamilya at kinabukasan, ang kanilang laban ay patuloy ding dapat nating kilalanin at suportahan.